Sa isang maulan na umaga, isang binatang mula sa mahirap na pamilya ang papunta sa pinakamahalagang job interview sa kanyang buhay. Ngunit sa daan, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki na nasiraan ng sasakyan dahil sa flat na gulong. Bagamat alam niyang maaaring masira ang kanyang pagkakataon, nagdesisyon siyang tumulong. Sa kasamaang palad, na-miss niya ang interview. Hindi niya alam na ang matandang lalaki ay isang CEO na may malawak na kapangyarihan at impluensya. Ang mga sumunod ay ganap na nagbago ng hinaharap ng binata. Ngunit bago natin talakayin ang buong kwento, sabihin mo muna kung saan ka nanonood. Ang mga kalsada ng Southbridge tuwing madaling araw ay tila hindi nagbabago. Sirang mga bangketa, kumikislap na mga street lamp, at ang tahimik na tunog ng mga luma at mabigat na sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa mga matandang kabahayan ang bumubuo sa tanawin. Ang ulan kagabi ay nag-iwan pa ng mga patak sa aspalto na nagiging makitid na mga ilog sa mga kanal. Sa dulo ng kalsada, malapit sa hintayan ng pampasaherong sasakyan, ilang manggagawa ang umiinom ng mainit na inumin mula sa mga disposable na lalagyan at tahimik na nag-uusap na may pagod na mga mukha. Ilang tao ang tumingin kay Lorenzo hindi sa pagka-curious kundi sa paghuhusga. Pinatigas ni Lorenzo Delgado ang kanyang leeg, inaayos ang kanyang kurbata gamit ang mga kamay na may kaba habang dumadaan siya. Naramdaman ang bigat ng kanilang mga tingin na parang pabigat na umaabot sa kanya. Alam niya ang iniisip nila, isang binata mula sa kanilang lugar na may suot na hindi akmang suit, dumadaan sa Southbridge bago magsikat ang araw. Malamang ay patungo siya sa isang paglilitis, hindi sa isang job interview. Nakita niya ang parehong mga tingin sa buong buhay niya, ang mga pagdududa na itinatago sa anyo ng hindi pagkakaalam. Nagpatuloy siya. 20 taon, matangkad at may pangangatawan ng isang taong tumatakbo sa mga kompetisyon kahit hindi siya nakapunta sa gym ng ilang buwan. Ang kanyang balat ay maputla at magaspang mula sa mga taon ng manual na trabaho. May matalim na hugis ng mukha na lagi nang inilarawan ng kanyang ina bilang ang matibay niyang itsura kahit noong bata pa siya. Ngayong umaga, nanatiling nakapiglas ang kanyang panga, ang bibig ay nakakuyom. Ang business suit ay hindi bagong bili. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng kakulangan sa kaginhawahan sa formal na kasuotan. Medyo nakayuko ang mga balikat ng isang hindi sanay magsuot ng office attire at ang kanyang mga hakbang ay may alinlangan sa makintab na sahig na parang sumasalamin sa isang mundong tanging nakita niya mula sa labas. Ang tela ay parang hindi akma sa kanyang katawan at palagi niyang inaayos ang manggas dahil sa nerbiyos. Ang mga metalik na pangkabit ay kumikislap ng mahina sa liwanag ng umaga. Isang regalo mula sa kanyang ina, ang mga dating pangkabit ng kanyang lolo. Hindi ito tumugma sa kanyang kasuotan, ngunit may higit na kahalagahan kaysa sa anumang damit. Tiningnan ni Lorenzo ang kanyang itsura sa madilim na salamin ng washing facility sa kanilang lugar. Ang kanyang sarili ay mukhang kalmado, pero hindi niya mapigilan ang tensyon sa kanyang tiyan. Ang araw na ito ay higit pa sa isang simpleng job interview. Ito na ang pinakamahalagang pagpupulong, Santana at Blake Financial Group sa Business District ng Chicago. Malalaking gusali ng salamin, makintab na mga sahig, daan-daang libong dolyar na taunang sahod at isang hindi nakasulat na patakaran. Kailangan ay mula ka sa tamang paaralan, tamang pamilya at tamang bahagi ng syudad. Si Lorenzo ay mula sa Southbridge, isang edukasyong pinunduhan ng gobyerno, walang namamanang yaman, walang koneksyon sa pamilya. Ngunit may perpektong mga marka mula sa Chicago State University, maraming oras ng pagtatrabaho sa mga part-time na posisyon at isang liham ng rekomendasyon mula kay Professor Gutierrez, ang tanging guro na nakakita ng higit pa sa kanyang pinagmulan. Habang papunta siya sa istasyon ng tren, nag-vibrate ang kanyang mobile device. Isang mensahe mula sa kanyang ina ang lumabas sa screen.
Kaya mo yan anak, maging ikaw lang, mahal kita. Pinigilan niya ang tensyon sa kanyang lalamunan, ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa paglalakad. Wala namang halaga ang mga opinyon ng mga manggagawa sa hintayan. Ang mga tao sa sentro ng syudad ay maaaring tingnan ang kanyang magaspang na kasuotan, ang kanyang nerbiyos na postura, ang lugar kung saan siya nakatira, at maghuhusga bago pa siya magsalita. Ang tanging mahalaga ay makapasok siya sa opisina, makilala ang mga tamang tao at ipakita ang kanyang halaga. Karapat-dapat siya sa lugar na iyon. Huminto ang tren sa Monroe Station na may malalim na hinga at bumukas ang mga pintuan na may tunog ng makina. Lumabas si Lorenzo papunta sa boarding area, ang kanyang mga sapatos na kinikis-kis ang basa at matigas na semento. Ang malamig na umaga ay tumama sa kanyang mukha, dala ang amoy ng basang kalsada at ang bahagyang metalikong lasa ng buhay sa syudad. Hinigpitan niya ang kanyang outerwear at nagsimulang maglakad patungo sa labasan, dumadaan sa mga tao na nagmamadali. Nakayuko ang mga mukha at ang mga inumin nilang mainit ay naglalabas ng singaw sa kanilang mga kamay. Mabilis at may layunin ang kilos ng mga tao, ang karaniwang bilis sa downtown, formal na kasuotan, mga work bags, tumatakbong takong at mga mata nakatutok sa mga elektronikong aparato. Ngunit kahit sa kanilang routine, napansin ni Lorenzo ang isang pagbabago. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa itaas, itinataas ang kanilang mga cellphone at may mga mukhang nag-aalala. Sa likod ng mga matataas na gusali, ang langit ay naging madilim, mabigat at mababa, paikot-ikot sa mga pattern na hindi normal para sa isang regular na umaga ng tagsibol. Isang malakas na hangin ang dumaan sa kalsada nang maglakad si Lorenzo sa walkway, muntik nang matanggal ang hawak niyang dokumentong kaso. Pinigilan niya ito ng mas mahigpit at tumaas ang tibok ng kanyang puso. Ang mga papel sa loob nito, mga resume, mga nakasulat na tala, mga pagsusuri sa negosyo, ay mga buwan ng paghahanda, inorganisa ng maayos sa ilalim ng manipis na mga protektibong takip. Ang tibok ng puso ni Lorenzo ay bumilis ng higit pa, hindi lang dahil sa kaba, kundi pati na rin sa kung paano ang atmosfera ay tila makapal at electrically charged na parang ang buong syudad ay humihinto at nag-aabang. Sa malayo, sa pagitan ng mga galaw ng tao, nakita niya ang kumikislap na estruktura ng glass building ng Santana at Blake na umaabot pataas sa ulap na nakapaling. Mula sa kanyang pwesto, mukhang sobrang taas ito at ang mga itaas na palapag ay nawala sa ilalim ng makapal na ulap. Tiningnan niya ang kanyang relo. 8:22 ng umaga. Ang appointment ay nakaschedule ng eksaktong 9:00. May sapat na oras pa siya. Dumating ang unang patak ng ulan. Tumama ito sa kanyang mukha. Malamig at matalim, sinundan ng isa pa sa likod ng kanyang leeg at pagkatapos ay marami pang patak, daan-daang, libu-libong mga patak, bumabagsak ng mabilis, mabigat at walang awa. Sa loob ng ilang saglit, naging malakas na buhos ito na binasa ang kanyang coat, pinadikit ang buhok sa kanyang ulo at pinilit ang mga tao na magtago sa ilalim ng mga bubong ng tindahan at sa loob ng mga coffee shop. Ang mga proteksyon sa ulan ay nabaligtad dahil sa lakas ng hangin at ang mga busina ng sasakyan ay umalingaw-ngaw habang bumabagal ang daloy ng traffic. Tumigil si Lorenzo sandali, tahimik na nagmumura at naghanap ng proteksyon sa ilalim ng maliit na bubong ng isang panaderia. Iniwas ang likod sa malamig na pader at pinagmamasdan habang ang kalsada ay napupuno ng tubig at ang mga tao ay nagiging iritado. Hindi lang basta ulan ang nararanasan niya, para itong paghihiganti mula sa langit. Ang meteorological app ay nagpredict ng mahinang ulan, ngunit ito ay parang isang bagay na mula sa mga sinaunang kasulatan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay dumulas sa basang screen at binuksan ang app ng pampasaherong serbisyo.
Wala ni isang resulta, walang nakitang available na driver. Binago niya ang search, wala pa rin. Ang bagyong ito ay tuluyang nakadisrupt sa operasyon ng syudad. Pinaghapdi ang mga kalamnan ng kanyang panga habang tinitingnan niya ang oras muli. 9:31. May pagkakataon pa kung titigil ang ulan, ngunit hindi. Patuloy ito. Lumalala pa. Ang tubig ay umaapaw mula sa mga drainage canal, pumapasok sa mga bangketa. Ang mga materyales sa advertisement at mga basura ay pumapailan lang sa hangin tulad ng mga papel na pangselebrasyon mula sa isang matinding festival. Sa kabilang panig ng kalsada, may isang lalaki na nawalan ng balanse at nagalit. Ang kanyang business case ay dumulas at nahulog sa baha na dumadaloy sa pedestrian lane. Ang mga tao ay nagsisiksikan sa mga pintuan ng tindahan, ang kanilang mga pormal na kasuotan at mamahaling coats ay basang-basa na. Huminga ng malalim si Lorenzo, pinipilit pakalmahin ang nararamdamang pressure sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang sitwasyon, maaari pa niyang maabot ang kanyang destinasyon. Tubig lang iyon. Ipinatong niya ang leather document holder sa loob ng kanyang coat, itinagilid ang kwelyo at naglakad papunta sa bagyo. Ang kanyang ulo ay nakayuko at mabilis ang mga hakbang. Ang bawat hakbang ay nag-iwan ng splash. Ang kanyang mga sapatos na pinakintab ay basang-basa na. Ang tunog ng pagsapant ng kanyang mga paa sa makinis na semento na nadulas dahil sa ulan. Ang kanyang buhok ay dumidikit sa kanyang noo. Ang kanyang shirt ay kumakapit sa kanyang likod. Ang kanyang kurbata ay napilipit sa ilalim ng basang harap ng kanyang jacket, ngunit nagpatuloy siya. Ito ay higit pa sa isang simpleng job interview. Ito ay nangangahulugan ng kalayaan. Ito ay patunay ng kanyang halaga. Ito ang lahat ng mahalaga. Isang dilaw na taxi ang tumigil sa gilid ng kalsada. Ang mga pulang ilaw nito ay kumikislap habang may bumababa na pasahero. Tumakbo si Lorenzo, ang tubig ay nagbubuga mula sa kanyang mga sapatos at sumisigaw habang itinaas ang kanyang kamay. Ngunit bago siya makarating sa sasakyan, isang tao, isang matangkad na lalaking Caucasian na may suot na tan raincoat, ang dumaan sa kanya at sumakay sa likurang bahagi ng taxi. Isinara ng malakas ang pintuan. Mabilis na umandar ang sasakyan, tinatangay ang maruming tubig sa likuran nito. Tumigil si Lorenzo sa gitna ng kalsada, ang mga kamay ay nakapasok sa kanyang mga kamao, ang panga ay nakatighaw sa galit. Hindi niya halos narinig ang malalakas na busina ng isang delivery truck na lumiko upang iwasan siya. Masakit ang kanyang mata, ang dibdib niya ay tumataas at bumababa, hindi lang dahil sa pisikal na effort. Hindi siya bobo. Alam niya kung paano tumatakbo ang metropolitang lugar na ito, kung sino ang nakakakuha ng taxi, kung sino ang binibigyan ng tiwala, kung sino ang binubuksan ng mga pinto, at kung sino ang tinatanggihan dahil sa murang kasuotan at hindi tiyak na paraan. Nagpatuloy siya, pinapahid ang ulan sa kanyang mukha, hindi pinapansin ang sakit sa kanyang mga kalamnan at ang hungkag na pakiramdam sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga pag-iisip ay nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Keep moving, just arrive there. You can still salvage this situation. Malapit na siya sa opisina ngayon, ilang block na lang. Nakikita na niya ang malabong liwanag mula sa entrance ng building sa gitna ng buhos ng ulan, kaya malapit na at ang dibdib niya ay nagsimulang magpitik sa agos ng optimismo. Nang makita niya ang sasakyan, nasa tabi ng kalsada, makintab at madilim na kulay, ang sasakyan ay higit pa sa halaga ng taunang kita ng kanyang ina. Ang likurang gulong ay nakayuko.
Ang hangin ay nawala at ang storage compartment ay nakabukas. Ang kapalit na gulong ay bahagyang natanggal. Ang matandang lalaki, Caucasian, may puting buhok na silver, siguro sa mga late 62 o early 70, ay nakatayo sa tabi ng sasakyan. Nagsusumikap na ayusin ang gulong gamit ang lifting device habang ito ay dumudulas sa basa na kalsada. Bumagal si Lorenzo, ang tibok ng kanyang puso ay mabilis pa rin. Ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha habang sinusuri ang sitwasyon. Walang ibang tumulong. Patuloy ang pagdadaan ng mga tao, ang mga mata ay nakayuko, ang mga likod ay nakayuko, parang hindi nila napansin. Isang pares ng tao ang dumaan sa kabilang kalsada. Ang babae ay ginagabayan ang kasamahan patungo sa harapan. Ang mga mata nito ay sumulyap kay Lorenzo. Pagkatapos ay mabilis na umiwas. Nanatiling nakatayo si Lorenzo na magkahalong awa at mga personal na layunin. Bumalik ang kanyang pansin sa nagniningning na tower na makikita sa gitna ng traffic. Ang pagpupulong ay kumakatawan sa kanyang pagkakataon, ang kanyang tanging pagkakataon. Nasayang na niya ang mahalagang oras. Ang kanyang kasuotan ay basang-basa at ang kanyang tiwala sa sarili ay halos nawawala. Magpatuloy ka lang, ang sabi ng kanyang isipan. May ibang tao na magtutulong. Masyado ka nang nagsikap, huwag mong sayangin ang lahat ngayon. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Sa halip umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ina. Ang parehong mensahe na lagi niyang inuukit noong bata pa siya nang hindi niya tinulungan ang matandang babae na nahirapan sa mga shopping bags sa harap ng kanilang bahay. Hindi ka tumutulong sa mga tao kapag komportable ka, Lorenzo. Tumutulong ka dahil iyon ang nagpapakita ng iyong pagkatao. Iyon ang nagpapakita ng kaibahan ng isang marangal na tao at ng isa pang hindi kilalang individual. Tumatagilid ang mga kalamnan ng kanyang panga. Ang mga daliri ay kumapit sa basang leather case. Kalimutan mo na ang mga consequences. Sir, sigaw ni Lorenzo tumatawid ng kalsada. Ang mga sapatos ay sumasabog sa tubig ng baha. Puwede ko po bang tulungan kayo? Tumingin ang matandang lalaki pataas. Ang itsura niya ay nagulat. Ang ulan ay tumutulo mula sa gilid ng kanyang sombrero. Akala ko, kaya ko, sabi nito ng may kalituhan. Ang boses ay mahina sa galit at pagod. Pero itong lifting device na ito, sumuslide siya dahil hindi pantay ang ibabaw. Mabilis na sinabi ni Lorenzo, inilalagay ang kanyang document case sa likurang upuan ng sasakyan, umaasa na hindi ito lalong mababasa. Inalis niya ang jacket at inilatag ito sa basang kalsada ng walang pag-aalinlangan. Hindi po kayo dapat nandiyan sa ganitong panahon, sir. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay naging mas malumanay. Ang matalim na mga guhit sa paligid ng kanyang bibig ay bahagyang lumiwanag. Ang bagyo ay nag-surprise sa akin. Ang regular kong driver ay may sakit. Hindi ko pa napapalitan ang gulong ng sarili ko sa loob ng 20 taon. Tumayo si Lorenzo sa tabi ng sasakyan. Ang mga kamay ay gumagalaw na may kasanayan. Sinuri ang posisyon ng jack at inaayos ito. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang mga palad, ngunit ang mga automatikong reaksyon ay nag-take control. Mga buwan ng tag-init sa South Bridge, nagtatrabaho kasama ang kanyang tiyo sa repair garage, nagpalit ng mga gulong sa mga kalawangin na truck, bumalik ang mga alaala. Alam mo kung paano gumamit ng mga tool, sabi ng matandang lalaki, tinitingnan ang ginagawa ni Lorenzo. Tumawa ng mahina si Lorenzo, pinipiga ang mga pangkabit. Hindi ako pinayagan ng tiyo ko na patakbuhin ang kanyang lumang Chevrolet hanggat hindi ko kayang magpalit ng gulong sa loob ng 10 minuto. Ang matandang lalaki ay ngumiti ng bahagya. Ang tunog ng kanyang tawa ay halos hindi marinig dahil sa ulan. Matalinong tao. Patuloy ang paglipas ng oras. Ramdam ni Lorenzo
na ang bawat segundo ay nawawala parang tubig na dumadaloy sa kalsada, ngunit pinanatili niya ang kanyang steady pace. Natapos niya ang trabaho ng tama, tumayo nang nakumpleto ang panghuling bolt. Nagtuwid ang matandang lalaki, iniabot ang kamay. "Anong pangalan mo, bata?" Lorenzo Delgado." Nag-focus ang mga mata ng matandang lalaki at may dumaan na flash ng interes. "May pupuntahan ka ba na mahalaga, Lorenzo?" Huminto si Lorenzo sandali, pinapahid ang langis at tubig sa kanyang basang pantalon. Ang tibok ng kanyang puso ay parang kumakalampag sa kanyang mga tenga. Ang interview, ang tower, ang kanyang hinaharap. "Oo," sagot niya, ang boses ay nanatiling kalmado kahit na ang bagyo ay patuloy. "Ang pinakamahalagang destinasyon na napuntahan ko." Isang luxury car ang huminto ng malumanay sa harapan ng Santana at Blake. Ang itim nitong katawan ay kumikislap sa ulan. Ang makina ay humuhuni ng tahimik sa ilalim ng patuloy na tunog ng tubig na tumatama sa harap na salamin. Tumingin si Lorenzo sa bintana at parang nabigla ang puso niya nang mag-focus ang kanyang mga mata sa malaking glass front ng building. Ang entrance area ay kumikislap sa mainit na amber na ilaw sa kabila ng pinto. Malinis at refined, hindi apektado ng kalituhan sa kalsada. Ang itsura niya sa bintana ng kotse ay tinitingnan siya pabalik, basang-basa, kulubot, magulo. Mahirap na niyang makilala ang sarili. "Tiyak ka bang gusto mo pa ring pumasok doon ng ganito?" Tanong ng matandang lalaki nang mahinahon mula sa posisyon ng driver. Ang tono nito ay nanatiling kalmado ngunit walang matinding puot. Si Lorenzo ay napilitang magbigay ng ngiti, pilit at tensa. Tumatagilid ang mga kalamnan ng kanyang panga. "Kailangan kong subukan." Nagbigay ang matandang lalaki ng bahagyang pagtango. Ang ekspresyon ay mahirap basahin at tumapik ang mga daliri sa manibela. Binuksan ni Lorenzo ang pintuan ng mabilis at iniiwasan ang pagurong ng mukha habang ang malalamig na patak ng ulan ay muling tumama sa kanyang mukha. Ang bagyo ay humina ngunit hindi pa ganap na nawala. Ang mga pool ng tubig ay nagmumirror sa mga stone steps patungo sa estruktura, parang baluktot na mga refleksyon. Ang mga sapatos ni Lorenzo ay gumagawa ng malalambot na tunog sa bawat hakbang. Basang-basa na, ang mga naunang kinintab na leather ay nawala ng kintab at tinatakan ng mga mantsa. Ramdam ni Lorenzo ang bigat ng kanyang coat sa kanyang likod. Hindi ito nakapagbigay ng proteksyon laban sa ulan at malalakas na hangin. Ang kanyang formal na shirt ay dumidikit sa kanyang katawan. Nang pumasok siya, lahat ng bagay ay nagbago. Ang entrance hall ay tila isang ganap na ibang realidad, mainit, tahimik at malinis. Ang mataas na kisame ay lumalawak sa ibabaw ng kumikinang na marmol na sahig. Mga modernong artistic na piraso ang nagdekorasyon sa mga puting dingding na walang kamalian. Isang banayad na amoy ng bulaklak ang bumangon sa hangin, sariwa at mahal, ang uri ng kapaligiran kung saan bawat elemento ay ginawa upang maghatid ng intimidasyon nang hindi kailangang magsalita. Tumigil, sandali si Lorenzo sa tabi ng glass entrance. Naramdaman niyang tumutulo ang tubig mula sa kanyang mga damit papunta sa makintab na sahig at ang kanyang hitsura ay nakakakuha ng mga mabilis at maingat na mga tingin mula sa mga profesional na pormal na nakasuot at dumadaan sa lugar. Isang lalaki na may suot na mamahaling overcoat ang tumingin sa kanya na may bahagyang nakatagong paghatol. Isang desk attendant sa kabilang dako ng kwarto ang tahimik na nagsalita sa kanyang kasamahan. Ang mga mata nito ay tumingin kay Lorenzo at ang bibig ay nag-form ng kaunting, nakakatuwang ekspresyon. Hindi na siya nag-abala pa sa kanila. Wala siyang magagawa kundi magpatuloy. Ang security station na malapit sa elevators ay tila makinis at puti tulad ng lahat ng bagay sa lugar na ito. Sa likod nito, isang matangkad na officer na nakasuot ng madilim na asul na jacket ang nagtatrabaho sa isang tablet device at bahagyang tumingin pataas nang makita si Lorenzo.
Ang kanyang pansin ay tumindi nang mapansin ang kondisyon ni Lorenzo. Basang-basa, magulo, malinaw na hindi akma sa lugar. Tumuwid ang gwardiya, ang bibig ay nag-form ng isang makitid na profesional na ekspresyon. "Magandang umaga," sabi ni Lorenzo. Pinananatili ang kontrol sa kanyang boses. Muling itinutok ang basang leather case sa ilalim ng kanyang braso. "Ako po si Lorenzo Delgado. May appointment po ako sa Financial Department ng Santana at Blake alas 9. Ang mga mata ng gwardiya ay naging mas nakatutok. Ang mga daliri ay huminto sa pagtapik sa tablet screen. Ramdam ni Lorenzo ang bawat sandali na tila humahabang walang hanggan. Ang tibok ng kanyang puso ay parang naririnig sa kanyang mga tainga habang tinitingnan siya ng gwardiya. "Opo, Mr. Delgado," sagot ng gwardiya na financial team, ika-14 na palapag. Tumigil siya, ang mga daliri ay nakatigil sa ibabaw ng display. "Dapat ko pong ipagbigay alam sa inyo, mahigpit ang kanilang mga pamantayan sa pagiging pungtual." Huminga si Lorenzo ng malalim, tumango ng isang beses, "Nauunawaan ko po," at napahinto siya. Wala nang silbi ang magpaliwanag, hindi sa taong ito. Ipinakita ng gwardiya ang direksyon patungo sa elevator area. "Pwede po kayong magtangkang pumasok pero walang kasiguruhan." Tahimik na nagpasalamat si Lorenzo at naglakad papunta sa sahig. Ang bawat basang hakbang ay nagdudulot ng malalakas at nakakahiya na tunog sa makintab na bato. Ang kanyang imahe ay tiningnan siya mula sa mirrored elevator entrance. Ang kanyang shirt ay dumidikit sa katawan, ang kwelyo ay nakayuko, ang mga manggas ay magulo, at ang kanyang pantalon ay may mga mantsa mula sa ulan. Ang kanyang kurbata ay parang nakadikit na sa balat niya. Ang profesional na hitsura na binuo niya sa loob ng 2 taon ay naglaho. Ang natira ay ang binatang mula sa Southbridge, may suot na thrift store na suit at puno ng kaba. Nakatayo sa isang lugar na hindi dinisenyo para sa kanyang kalagayan. Tumunog ang elevator. Ang pag-akyat ay parang masyadong mabilis, masyadong tahimik, at nang magbukas ang mga pinto sa ika-14 na palapag, ang lugar sa kabila ay parang isang antas pa ng mundong hindi siya kabilang. Ang sahig na gawa sa madilim na kahoy, ang frosted glass na mga divider at mga framed na larawan ng urban landscape na nakadekorasyon sa mga dingding. Isang receptionist na may suot na stylish na gray na jacket ang nakaupo sa likod ng curved workstation, mabilis na nagtatype. Bumaba ang bilis ng mga daliri niya nang tumingin siya pataas at napansin siya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sorpresa, sinundan ng isang mabilis na profesional na ekspresyon ng neutralidad. "Magandang umaga," nagsimula si Lorenzo, nilulo ng laway at inaayos ang hawak na basang portfolio. "Ako po si Lorenzo Delgado. May appointment po ako alas 9. Tiningnan niya ang orasan na nasa likod ng receptionist, alas 9:18. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagiging malumanay, ngunit ang kanyang postura ay hindi nagbago. "Pasensya na po, Mr. Delgado," sabi niya. Ang boses ay tahimik ngunit hindi magaspang. "Dapat po ay kasama niyo si Mr. Valencia. Sa kasamaang palad, nagpatuloy na po siya sa mga susunod na kandidato. Mahigpit po ang kanyang schedule." Ang tiyan ni Lorenzo ay kumirot. Inaasahan na niya ang kinalabasan na ito, pero nang marinig ito ng malakas at ramdam ang pagtibay ng boses ng receptionist, tila isang malupit na suntok sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang bibig, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Alam ko po na ako'y nahuli. Ang sitwasyon ng bagyo po. Sinubukan ko pong makapunta dito. May isang matandang lalaki po na nasiraan ng gulong. Hindi ko po kayang..." Ibinangon ng receptionist ang kanyang kamay ng mahinahon. Ang mga mata ay tumingin patungo sa mga office entrances sa kabila. "Mr. Delgado, nauunawaan ko po. Ngunit si Mr. Valencia..." Nawala ang boses niya.
Walang espasyo para sa mga espesyal na pangyayari. Nilunok ni Lorenzo ng mahirap ang mga salitang naipit sa kanyang lalamunan ay naging mapait na pulbos. Maaari po ba ninyo siyang ipaalam na dumating ako? Bahagyang umiyak ang kanyang boses sa kabila ng mga pagsisikap na magmukhang matatag na nagsikap ako. Binuksan niya ang document case at kinuha ang isa sa mga natitirang resume. Ang mga gilid nito ay nakalugmok, ang tinta sa mga sulok ay malabo, ngunit maaari pa ring mabasa. Dahan-dahan niya itong inabot sa receptionist. Tumigil sandali ang desk clerk, pagkatapos ay tinanggap ang resume, binigyan siya ng bahagyang pagkilala. Titiwalaan ko po na matatanggap ito ni Mr. Valencia. Sagot nito, may kaunting kabaitan na nagpapahina sa kanyang profesional na ugali. Saglit silang nagtagpo ng mga mata. Ang mata ng babae ay maayos, ang kay Lorenzo ay puno ng galit at tahimik na pagkatalo. Pagkatapos natapos ang sandali, naglakad si Lorenzo patungo sa elevator. Ang mga hakbang niya ay mabigat at ang basang sapatos ay patuloy na gumagawa ng malalambot na tunog sa bawat hakbang. Ang kanyang likod ay parang binigatan ng mga pangyayari sa umaga. Ang masamang panahon, ang na-miss na pagkakataon, ang matinding sakit ng pag-unawa na tama ang ginawa niyang hakbang pero nabigo pa rin. Buksan ang elevator na may malamig na tunog. Pumasok siya, walang kibo, tinitingnan ang kanyang sariling imahe sa mga reflective na salamin, tinitingnan ang mga patak ng tubig na nahuhulog mula sa kanyang coat patungo sa makintab na sahig. Ang kanyang dibdib ay parang humigpit habang ang mga pinto ay nagsara. Iniiwas siya sa opisina, sa kanyang mga pangarap, sa lahat ng pinaghirapan niyang makamtan. Ang pagbaba ng elevator ay tahimik, sobra sa katahimikan. Ang refined na entrance area ay muling tinanggap siya gamit ang matalim na mga anggulo at malinis na mga ibabaw nang lumabas siya pabalik sa mundo. Humupa na ang bagyo. Ang mga sinag ng araw ay tumagos sa pag-aaring ulap, nagre-reflect sa basang kalsada sa labas. Tumigil si Lorenzo malapit sa glass entrance, tinitingnan ang kalsada, ang kanyang panga ay tigas, ang kanyang lalamunan ay parang humigpit, patuloy ang galaw ng mundo, naririnig ang mga busina ng sasakyan, ang mga tao ay nagmamadali, wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa basang binatang nakatayo roon, dala ang kabiguan na parang isang karagdagang damit. Hindi siya nagalit, hindi siya umiyak, basta't nagpatuloy siya. Pumasok muli sa pintuan, pabalik sa metropolitan area, pabalik sa kawalan ng katiyakan. Ang mga pangarap ay sumusunod sa kanya tulad ng ulan na patuloy na bumabagsak mula sa kanyang sirang jacket. Ang liwanag ng araw sa South Bridge ay hindi tinatablan ng kabiguan ni Lorenzo Delgado. Tumagos ito sa manipis na mga bintana ng kanyang tahanan. Bumubuo ng malabong mga guhit ng liwanag sa mga pader na may kupas na pintura at sa maliit na kusina na may luma ng ibabaw kung saan siya nakaupo, nakayuko sa harap ng kanyang computer. Ang tunog ng mga lumang heating units ay pumuno sa tahimik na paligid. Sa labas ng mga bintana, naririnig ang mga sirena ng mga emergency vehicles mula sa isang lugar sa kalsada. Ang buhay sa South Bridge ay hindi humihinto para sa mga mahihirap na karanasan ng sinuman. Pinagmamasdan ni Lorenzo ang maliwanag na display sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay nakatigil sa ibabaw ng input device. Ang kanyang professional summary ay nagmamasid sa kanya. Ang text cursor ay kumikislap parang isang banayad na paalala ng lahat ng nabigo. Ang mga letra ay naging malabo. Ang mga fold marks sa leather document case na nakahiga sa ibabaw ng mesa ay nakakuha ng kanyang pansin. Ang mga gilid ay nakalugmok, ang labas ay may mga marka mula sa ulan at dumi sa kalsada. Pinatuyo niya ito ng maigi kagabi. Inilagay sa tabi ng lumang ventilation device sa sulok, ngunit ang pinsala ay nanatili roon, patuloy parang sugat. Ang kanyang formal jacket ay nakabitin mula sa metal fastener sa dingding.
Ang mga subtle na impression ng watermarks ay makikita sa material. Walang profesional na cleaning service na makakapag-alis ng mga ito ng buo. Siguro ay isang representasyon o isang tahimik na pagkatalo. Ang kanyang mobile device ay nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Pinatigil siya mula sa kanyang pagka-absorb. Lumabas ang imahe ng kanyang ina sa screen. Ang malalambot na mata, ang parehong matibay na kurba ng panga na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Tumigil siya sandali. Ang daliri ay nakatutok sa response control. Hindi pa niya ito nasabi sa kanya, hindi ang buong realidad. Napakabighani ng ina niya nang makuha niya ang interview. Ipinadala pa siya ng mga fasteners ng kanyang lolo nakabalot sa mahinhing papel. May amoy ng sabon na bulaklak. Ang mga fasteners na iyon ay nakalagay na ngayon sa bulsa ng kanyang sirang jacket. Nagpatuloy ang vibration ng device. Huminga ng malalim si Lorenzo at pinindot ang pagtanggap na button. Pinananatili ang kalmado sa boses. "Hello, Mom." "Anak, iniisip kita buong umaga," sabi niya. Ang pamilyar na comfort ng kanyang boses ay dumaan sa kalituhan ni Lorenzo. "May balita na ba? Nakatanggap ka ba ng sagot mula sa importanteng kumpanya?" Bumukas ang bibig ni Lorenzo. Ang mga salita ay parang hindi kayang lumabas. Paano niya ipapaliwanag na naglakbay siya ng buong distansya papunta roon, na isinusumpa niyang magsikap ng tama at nabigo pa rin, na walang pakialam ang mga tao sa isang binatang mula sa maling parte ng syudad na may magandang layunin, magaspang ang itsura at basang-basa sa mga damit. Bago pa siya makasagot, isang tawag ang pumasok, lumabas sa taas ng display. Hindi kilalang numero, Chicago Regional Code. "Pasensya na, ma'am, kailangan ko po itong sagutin, baka tungkol sa trabaho." "Oo, anak, magtagumpay ka." Binago ni Lorenzo ang koneksyon, ang kaba ay sumik sa kanyang dibdib na parang isang iniipit na spring. "Hello, Mr. Delgado?" Isang boses ng babae. Matalas, profesional, may kislap ng kumpiyansa mula sa isang tao na sanay sa mga mahahalagang tawag. Ito po si Isabella Restrepo, Executive Assistant kay Mr. Eduardo Santana. Tinatawagan ko po kayo sa kanyang ngalan upang imbitahan kayong dumaan sa isang meeting mamayang hapon 2:00 kung kayo po'y available. Nakatingin si Lorenzo nang walang emosyon. Ang mundo ay parang bahagyang lumilipat sa ilalim niya. Hinawakan niya ang telepono ng mas mahigpit. Ang boses ay halos hindi makasabay sa mabilis na pag-iisip. "Sandali, pasensya na, nabanggit mo ba si Mr. Santana, ang Chief Executive?" "Oo, sir." Walang pagbabago sa tono niya. "Ang meeting po ay magaganap sa executive level, 82 palapag. Nais po ba ninyo ng mga direksyon papunta sa building?" Bilis ng tibok ng puso ni Lorenzo at bawat instinct niya ay nagsasabing hindi ito totoo. Siguro isang kalituhan lang, isang magalang na pagtanggi, marahil isang simpleng prosedural na usapin. Ngunit wala siyang naramdaman na kahit anong indikasyon mula sa boses ng babae. Tahimik na profesionalismo lang. Parang ito na ang pinakakaraniwang hiling na kahilingan. "Hindi, pamilyar na po ako sa lokasyon." "Magaling, inaasahan po namin ang inyong pagdating, Mr. Delgado." Ang koneksyon ay natapos agad. Iniwan si Lorenzo na nakatigil. Ang telepono ay nakadikit pa sa kanyang tenga. Sa isang sandali, tanging ang tahimik na vibration ng bahay ang naramdaman. Ang malalayong tunog ng telebisyon mula sa kabilang unit at ang patuloy na ritmo ng tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Maingat niyang inilapag ang telepono, ang mga mata ay nakatutok sa leather document case. Hindi ito maaaring mangyari. Biglang tumayo si Lorenzo mula sa upuan, halos matapon ang kape sa sahig. Kinuha niya ang kanyang jacket mula sa dingding. Dumaan ang mga kamay sa mga marka ng material. Ang isipan ay mabilis nang nagbibilang ng mga susunod na hakbang. Hindi ito magiging kagaya ng dati, walang ulan, walang agos ng tubig sa kalsada, walang mga pagkakataong nawawala.
Pagsapit ng 12:30, ang kanyang formal na kasuotan ay nakuha ang pinakamataas na hugis na kayang ibigay ng sitwasyon. Ang mga sapatos, kahit na nasira ng panahon, ay pinakinis hanggang muling magkakintab ang leather. Halos 1 oras siyang nagpalish ng mga ito, parang tinatanggal ang mga alaala ng basang kalsada at ang kahihiyan sa marble entrance. Ang mga decorative fasteners ay inayos sa kanyang mga manggas. Pilak, simpleng disenyo. Ang pinakamaliit na refleksyon ng liwanag ay kumikislap mula dito habang ina-adjust niya ang manggas. Eksaktong 1:17 ng hapon, huminto ang isang dilaw na taxi sa harap ng kumikinang na Santana at Blake na gusali. Ang mga ulap na dala ng bagyo ay nawala, pinalitan ng isang malinaw at matinding asul na langit na tumakip sa buong syudad parang isang bagong simula. Ang hangin ay sariwa, ang walkway ay basang-basa pa, ngunit mabilis na natutuyo sa ilalim ng sinag ng araw. Bumaba si Lorenzo, itinaas ang kanyang kurbata at tumingala sa tower. Hindi na ito mukhang kasing taas ng dati. Magaan pa rin, simbolo ng kasaganaan at impluensya na matagal na niyang pinaghirapan. Ngunit ngayon, hindi na ito siya ang hinahabol. Ngayon, siya na ang inimbita. Sa loob ng gusali, ang entrance area ay nagiging pamilyar na. Ang parehong makintab na mga ibabaw, ang parehong tahimik na atmosfera ng autoridad. Ngunit ngayon, ang atensyon ay iba. Ang gwardiya sa security station ay hindi na tumaas ang mata bago suriin ang kanyang pagkakakilanlan at ibinigay sa kanya ang isang itim na entry card na may gintong simbolo na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Executive privileges ang sinabi ng gwardiya. Walang kritisismo sa tono, simpleng prosedura lang. Naglakad si Lorenzo patungo sa elevator. Ang itim na card ay malamig sa kanyang kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay matatag pa rin sa kabila ng excitement na bumubuo sa ilalim ng kanyang balat. Ang reflective na elevator entrance ay nagsara. Ang imahe niya ay tinitingnan siya pabalik. Mas malinaw na ngayon, mas komposado. Isang taong may mga tanong pa, may mga hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi na tumatakbo. Habang ang mga numero ay patuloy na tumaas, ang kanyang dibdib ay humigpit, ngunit hindi dahil sa takot. Isang bagay na iba, pag-asa, potensyal. Matapos ang 82 palapag, bumukas ang mga pinto sa isang ganap na ibang kapaligiran. Ang mga bintana mula sa sahig hanggang kisame ay bumangon sa kahabaan ng pasilyo. Ang liwanag ng araw ay sumabog sa isang espasyo na puno ng malilinis na disenyo, mga mamahaling kasangkapan at mga strategically na nakaposisyon na mga artwork na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kabuuang halaga ng kanyang buong residential building. Isang babae na may suot na madilim na asul na kasuotan ng lumapit. Tahimik ang kanyang kumpiyansa bilang isang tao na akma sa lugar na ito. Ang ekspresyon niya ay profesional, ngunit hindi malamig. Mr. Delgado, ako po si Isabella Restrepo. Nakipag-ugnayan po kami kanina. Opo, sagot ni Lorenzo. Ang boses ay matatag sa kabila ng mga tahimik na kalituhan sa ilalim ng kanyang balat. Oo nga po. Si Mr. Santana po ay makikipagkita sa inyo agad. Maaari po ba kayong maghintay? Kape? Tubig? Tubig po, salamat. Bumalik si Isabella nang mabilis na may daladalang kristal na lalagyan, kumikinang sa ilalim ng araw. Iniharap niya ang mga pinto sa dulo ng pasilyo. Kapag handa na po siya, ipapaalam ko po sa inyo. Mangyaring maginhawa po kayo habang naghihintay. Umakyat si Lorenzo, hawak ang baso. Ang kanyang pansin ay nakatutok sa mga pinto na naghihiwalay sa kanya mula sa mga sagot na naghihintay sa kabila. Ang tibok ng kanyang puso ay tumigil. Ang bawat hinga ay bumagal, kontrolado. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa likod ng mga pinto.
Ngunit sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, isang maingat na optimismo ang nagsimulang lumitaw. Dahan-dahan, tahimik, hindi matitinag. Bumukas ang magkasamang pinto ng may malambot at sadyang tunog na may higit na kahulugan kaysa sa inaasahan. Bahagyang umatras si Isabela, ang boses niya tahimik ngunit malinaw. Si Mr. Santana po ay makikipagkita sa inyo ngayon. Tumayo si Lorenzo, ang itim na card ay malamig sa kanyang dibdib at ang mga daliri ay dumaan sandali sa leather portfolio. Huminga siya ng mabagal at nagpatuloy. Bawat hakbang ay matatag sa kabila ng tahimik na pagpounding ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Ang opisina sa kabila ng pinto ay hindi iyon ang inaasahan niya. Hindi ito labis na magarbo o puno ng luho. Maluwang ito, oo, ngunit may katamtaman. Ang mga bintana mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng kabuuan ng Chicago. Sa ibaba, ang mga matataas na gusali ay tumutusok sa malinaw na langit ng hapon. Ang mga kasangkapan ay makinis, madilim na kahoy, leather, bato, lahat ay mahal, lahat ay simple. Ito ay nagpapakita ng luma at matatag na kayamanan, tahimik na tiwala, at ng isang tao na wala nang kailangang ipakita. Isang mataas na upuan ang nakaharap sa mga bintana at ang outline ng isang tao ay bahagyang kitang-kita laban sa sikat ng araw. Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang taong tumingin kay Lorenzo ay isang taong kilala niya. Puting buhok, matalim na tingin, ang parehong composed na postura ng matandang lalaki na nakatagilid sa tabi ng kalsada, nakikipaglaban sa isang flat na gulong at isang hindi makilos na carjack. Ngunit sa lugar na ito, ang hitsura niya ay ganap na nagbago. Hindi na siya mukhang walang magawa o inis. Sa halip, siya ay naglalabas ng autoridad. Tumayo si Eduardo Santana mula sa kanyang upuan na may effortless na galak ng isang tao na natural na namumuno sa anumang silid nang hindi kailangang magsalita ng malakas. Mr. Delgado, sabi niya ng diretsyo, inabot ang kamay patungo sa makintab na surface ng kanyang mesa. Masaya akong makatagpo kayo muli. Naghintay si Lorenzo ng isang saglit bago nilapatan si Eduardo at inabot ang kamay nito. Ang pagkakahawak ay matibay, nakatanim, ang klase ng handshake na nagpapahiwatig ng kahalagahan. Hindi ko naintindihan, marahang inamin ni Lorenzo, ang mga salita ay nahirapan lumabas sa kanyang lalamunan. Sa pagkikita namin sa kalsada, hindi ko po nakilala na ako po ang taong nagbigay ng pahintulot para sa iyong imbitasyon. Tinapos ni Eduardo, isang banayad ng ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Iyon mismo ang dahilan kung bakit naging makabuluhan ang iyong mga aksyon. Tumingin si Lorenzo sa kanya, ang kalituhan ay patuloy na lumalaki sa kanyang dibdib. Akala ko po, ibig sabihin, hindi ako nakarating sa nakaschedule na meeting. Inisip ko, natapos na ang lahat. Itinuro ni Eduardo ang kabila ng mesa patungo sa mga upuan sa tapat. Magsiupo ka, Lorenzo. Sumunod si Lorenzo. Dahan-dahang naupo sa makinis na leather chair, ang mga kamay ay nakalagay sa basang-basang portfolio na ngayon ay nakapatong sa kanyang mga hita. Nanatili munang tahimik si Eduardo. Lumapit siya sa mga bintana, inilagay ang mga kamay sa likod ng kanyang likod at tinitingnan ang syudad na para bang nire-review ang kanyang mga tagumpay. 5 dekada at 8 taon ang nakalipas, nagsimula si Eduardo. Ang tono niya ay maingat, may kabigatan ng alaala. Ako ay nandyan sa isang production plant sa labas ng Pittsburgh. Murang suit, balisa at lubhang hindi akma. Hiniling ko sa isang tao na 3 beses ang edad ko na maniwala sa isang visyon na halos hindi ko kayang ipaliwanag. Bahagyang umikot siya, ang sikat ng araw ay nagbigay diin sa mga linya ng edad sa kanyang mukha, ang matalim na pagkaalam sa kanyang mga mata. Sabi niya, oo, binago ang buong landas ko. Ang negosyong ito, hindi ito mag-i-exist kung wala ang partikular na sandaling iyon.
Pinagmasdan siya ni Lorenzo, ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nakatutok ng mabuti, ang tibok ng kanyang puso ay bumilis, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang posibilidad na unti-unting lumitaw. Bumalik si Eduardo patungo sa kanyang mesa, binuksan ang isang storage compartment ng tahimik. Inilabas niya ang leather document case na iniwan ni Lorenzo ilang araw na ang nakalipas, ang mga gilid ay medyo baluktot. May mga mantsa mula sa panahon at ang mga papel sa loob ay bahagyang nabaluktot. Iniwan mo ito sa aking sasakyan, sabi ni Eduardo. Maingat na inilapag ito sa mesa sa pagitan nila. Pinayagan ko ang sarili kong suriin ang nilalaman. Tumigas ang lalamunan ni Lorenzo, ang mga mata niya ay bumaba sa portfolio na may mga galos. Isang bahagi ng kanya ang nagnanais na humingi ng paumanhin dahil sa itsura nito, habang ang isa pang bahagi ay masyadong mulat na walang anumang pwedeng baguhin tungkol sa bagyong iyon, tungkol sa umagang iyon. Binuksan ni Eduardo ang folder, dahan-dahang inilabas ang ilang mga dokumento. Ang iyong market evaluation tungkol sa Timog Silangang Asya, mahusay. Ang iyong introductory correspondence, tapat, personal, natatangi. Tumingin siya kay Lorenzo, ang mga mata ay nanatiling matatag. Ngunit wala sa mga ito ang nagpapaliwanag kung bakit ka narito. Ang mga kamay ni Lorenzo ay bahagyang nanginginig, ang kaba ay nagsisimula. Wala po ba? Ibinangon ni Eduardo ang ulo, isang galaw ng pagtanggi, kontrolado, may layunin. Nag-recruit ako ng mga tao sa loob ng maraming dekada, Lorenzo. Hindi ko kayang turuan ang isang tao ng financial expertise. Pwede kong turuan ng isang tao kung paano mag-analyze ng financial records o mag-create ng investment strategies. Ngunit hindi ko kayang turuan ang isang tao ng personal na integridad. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa hangin, sa pagitan nila, direkta, mabigat sa kahulugan. Karamihan sa mga tao, sa iyong kalagayan noong umagang iyon, basang-basa, malamig, atrasado, magpapatuloy lang sa kanilang daraanan. Hindi ko sila huhusgahan ng masama. Ikaw ang pumili ng ibang daan. Nanatiling tahimik si Lorenzo, ang alaala ng ulan, ang pagkabigo, ang malumanay na boses ng kanyang ina ay sabay-sabay na bumalik sa kanyang isipan. Pinili mong huminto, patuloy ni Eduardo. Nagbigay ka ng tulong, hindi dahil may mga recording devices, hindi dahil may nagmamasid, kundi dahil ito ay tamang asal. Ibinaba ni Eduardo ang katawan, ikinonekta ang kanyang mga kamay ng mahinahon sa ibabaw ng mesa. Itinatag ko ang kumpanyang ito sa mga desisyong ginawa sa mga pribadong pagkakataon. Kapag walang nakatingin, noong umagang iyon, ipinakita mo sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Hinapit ni Lorenzo ang kanyang lalamunan, isang halo ng pagtataka, kasiyahan at ang tahimik na ginhawa ng pagkilala ay sabay-sabay na dumaloy. Ay pinahahalagahan ko po iyon, sir, higit pa sa aking kayang ipahayag. Ang ekspresyon ni Eduardo ay naging mas mainit, ang mga gilid ng kanyang labi ay nagpakita ng malumanay na linya. Hindi ko po ibinibigay sa inyo ang isang analytical na posisyon, Lorenzo. Hindi ang entry-level na oportunidad na una mong hinahangad. Sa isang saglit ang puso ni Lorenzo ay lumubog. Ang mga salitang iyon ay tumama ng mabigat at matalim. Ngunit hindi pa tapos si Eduardo. Ibinibigay ko sa iyo ang isang bagay na ganap na naiiba. Lumapit siya ng kaunti. Ang boses ay naging mas tahimik na may kalmadong katiyakan. Magtatrabaho ka ng direkta sa aking tabi. Executive assistant, makikilahok ka sa mga komperensya na ang karamihan ay tumatagal ng mga taon bago marating. Mamasdan mo, matututo, mag-aaral. Hindi ito magiging madali, hindi ito palaging komportable, ngunit lalabas ka dito na may karanasang wala sa anumang aklat o classroom. Tumingin si Lorenzo sa kanya, ang alok ay tumimo sa kanyang dibdib.
tulad ng isang bagay na matatag, totoo at nakakatakot sa lawak nito. Ano po ang nagpaparating sa akin bilang karapat-dapat? Ang tanong ay lumabas bago pa niya napigilan, nakalantad, mahina, hinubog ng mga taon ng pagkakaroon ng kamalayan kung gaano karaming pinto ang nanatiling sarado bago siya makarating doon. Nagpakita si Eduardo ng ngiti, ang klase ng ngiti na nagsimula mula sa mga alaala ng pagiging bata, hindi sigurado, hindi pinapansin, dahil may isang tao na nagkaroon ng tiwala sa akin bago ko pa ito napanalunan at binago nito ang lahat. Inabot niyang muli ang kanyang kamay, kalmado, matatag, ang kahalagahan ng pagkakataon ay nakalagay sa pagitan nila. Inabot ni Lorenzo ang kamay ni Eduardo Santana ng tahimik na determinasyon, hindi bilang ang nerbiyosong binatang basang-basa na lumapit sa mga nakasarang pinto, kundi bilang isang tao na nakita, pinili at pinahalagahan. Hindi tinanggal ng bagyo ang kanyang pagkakataon, ito ang nagbukas nito. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Lorenzo, naglakad siya patungo sa kanyang tadhana, alam niyang karapat-dapat siya sa bawat sandali.